po nung na-order siyang na-dismiss, natanggap na ho niya, naka-retire na. Nung na-dismiss, pinasusulit. Parang may sinasabi niya na hindi daw dapat maghusga. Alright, at isang mapagbalang araw po sa atin lahat kahit medyo maulan mga kababayan po natin at hindi aatrasan ni Attorney Porton itong si Willie Gonzales sa kanyang pangahamon. Matandaan na hinamon nga ni Willie Gonzales itong si Attorney Raymond Porton sa kanyang naging interview kay Katunyeng at nagdadrama ito at mukhang gusto niyang palabasin na siya ang biktima at nanindigan na umano'y self-defense lang ang kanyang pagbunot ng barel at pagkasa dahil mukhang akmang susuntukin siya umano ng cyclista. Ika nga ang sabi ni Attorney Raymond Porton, paano naging self-defense? Hindi naman binitawan ng cyclista ang kanyang bisikleta, kundi hinawakan pa ito. Kaya wala umanong katotohanan ang sinasabi nitong ni Willie Gonzales na ginawa niya ito para depensa sa kanyang sarili dahil matanda na umano ito. Aba, may paiyak-iyak pa sa kanyang naging interview kay Anthony Taberna, mga kababayan po natin, at sinasabi niya na siya umano ang biktima at hindi niya kailangan magsisi at humingi ng kapatawaran sa kanyang ginawa. Aba, puno nga naman talaga ng kayabangan itong si Willie Gonzales na kung saan ay talagang mananagot ito sa kanyang ginawa at dahil sa kanyang pagmamayabang ay mukhang babawiin pa ng Philippine National Police ang kanyang nakuhang lansam or pensyon, mga kababayan po natin. Kawawa man sana, kaso wala kasing parang wala kasing puwang sa kanya ang paghingi ng kapatawaran. Ang mayroon sa kanya ay puro yabang, mga kababayan. Na hindi daw dapat maghusga kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung nangyari before that. Ipagpalagay na nga po natin meron lang, assume na po natin yon, although wala naman akong ina-admit, pero assume na natin na meron silang enkwentro before that enkwentro. Pero the video will not lie. Yan ang kagandahan sa video no? Kahit makikita nyo po ang layo na po nung siklista. Ang ginawa nitong si Gonzales, inabangan siya nandun sa pinakakanan, tapos nung padating yung siklista, bigla siyang nag-swerve to the left. No, talagang intention niya talaga na habulin at kita niyo So, 'di ba mga kababayan po natin? So, sinasabi niya na siya umano yung hinarang, pinukpok ang kanyang bubungan, ang kanyang salamin at akmang sasaktan siya umano kaya nagbunot at nagkasa siya ng barel. So napakasinungaling talaga, no? Kita naman sa video at ang video pa ang kanyang pinasinungalingan na wala namang nakikita sa video doon na mukhang sasaktan siya nitong cyclista. Siya agad yung, 'di ba? Nagsimula, inatak niya yung bisikleta, hindi niya pinaalis itong cyclista na ang sabi niya ay gusto pa umano tumakas. Kita sa video, mga kababayan po natin. Regardless, attorney, kahit na nagkamurahan yan, di ba, o kaya nakagasgasan, wala pa rin karapatan itong tao na ito na mambatok at magkasa ng baril. Kasi wala namang imminent danger sa kanyang buhay para gawin niya yun. That's correct, no? Di bali na kung kunyari patas, kunyari inambahan siya, no? Yung binagsak yung bisikleta, tapos si pumorma na magsusuntukan. Then yan, okay yung gano'n, pwede. Then, there's this thing called na you utilize yung tinatawag na reasonable means in order to repel yung tinatawag na unlawful aggression. No, that's part of self-defense. Dito sa video, again, the video will not lie. Makikita niyo yung siklista, hawak niya yung manibela ng bisikleta niya Tapos without any provocation, bigla na lamang binatukan tapos sige. Tapos biglang nilabas yung barel. So So talaga mga kababayan, so ang kanyang pagsisinungaling doon sa sinasabi niya na ang siya umano ang gustong saktan ng cyclista. Abay kitang-kita sa video na hindi niya pwedeng pasinungalingan, mga kababayan po natin. So itong si Willie Gonzales ay talagang walang ganang humingi ng kapatawaran, wala umanong pagsisisi na nararamdaman sa mga pangyayari dahil wala siya umanong kasalanan. Pero palagay ko, mga kababayan, parang kailangan niya ng magsisi, kasi ang mga senador, kongresista, pati itong si Mayor Joy Belmonte ay mukhang hahabulin na siya, mga kababayan po natin. At itong Philippine National Police, yung Quezon City, ay nag-file na rin sa kanya ng alarm and scandal. So palagay ko ay kailangan niya na magmakaawa at magpakumbaba, wag puro yabang pa rin ang kanyang pairalin. So dahil sa kanya
ay naapektuhan din itong karer ngayon ni General Torre, mga kababayan po natin, na ang inaakala niya ay maayos ang kanyang pag-assist dito ng Presscon, Ang akala niya ay kakampihan ng taong bayan itong kalbong dating pulis na dismiss, nagkamali siya. So ang nangyari ay tinuligsa ng taong bayan, kasama siya ay tinadtad ng pangbabash. So hindi niya nakayanan, kaya nagdesisyon na ito na magre-resign sa kanyang pwesto bilang Quezon City Police District Director, mga kababayan po natin. Kawawa man, pero ganoon talaga, hindi niya napag-isipan ang posibleng magiging after effect sa kanya ng ginawa niya dito kay Mr. Willie Gonzales. So talagang hindi siya tatantanan ni Atty. Raymond Porton, mga kababayan po natin. At yabang pa hinahamon niya pa sinasabi niya pang sinungaling pa itong si Atty. Raymond Porton. So ngayon magkakaalaman ito dahil itong si Atty. Raymond Porton ay hindi papayag na hindi ito makakasuhan. Pating pulis ay kakasuhan niya, mga kababayan po natin. Yung nagpa-absuelto dito kay Mr. Gonzales. Kita nyo that all of the actions of Mr. Gonzales just totally fails yung mga elements in order for self-defense to be applicable. So regardless, kahit sabihin niya, kasi ang kiniklaim niya, ginit-git daw siya ng biker, kaya hinampas daw yung hood ng kotse niya, kaya ganyan na kanyang nag-reaction. Kahit na nangyari pa sabi natin, for the sake of argument, na nangyari talaga yon, may karapatan ba siya para manakit ng kapwa at magkasa ng barel? Yan ang tanong dyan di ba, attorney? Correct po, dapat yun. Do it like a regular citizen. Kung merong ganyang klaseng insidente, report na kagad sa police, di ba? Anyway, meron naman sa mga kilalang mga police, then do it. Pero yung bababaan mo, tapos yan yung tinatawag nga po among lawyers, yung tinatawag na taking the law into your own hands. In other words, ikaw na mismo yung naging judge, jury, and executioner. Even assuming for the sake of argument na meron talagang ginawa yung siklista, hindi mo pwedeng gawin na ikaw yung maghuhusga at ikaw ngayon yung gaganti. You have to leave these things up to the proper authorities. Ganun dapat. Attorney, may plano po ba na magsampa ng kaso laban sa ex-pulis na ito, yung mismong siklista? Wala na po, Ma'am Tintin, kasi as of last night, talagang dahil na lamang sa pangangamba niya doon sa safety ng kanyang pamilya at sarili niya, ay nagdesisyon po itong siklista na hindi na siya magsasampa ng kasong kriminal laban dito sa ex-policeman, So alam niyo, mga kababayan po natin, maintindihan din natin itong naging desisyon ng siklista, Maraming nagsasabi na dapat ipaglaban niya ito, lalong-lalo na marami naman yung sumusuporta sa kanya, taong bayan, mga ilang senador, kongresista po natin, mga ilang local politics, mga mayors, mga kababayan po natin, pulis, na dapat ay magreklamo siya. So ayaw niya na siguro ng sakit ng ulo at gusto niya na lang itong palagpasin. Parang yun na lang ang kanyang kagustuhan. So beside, syempre ang kinakatakot niya talaga ay, yung sabi ni Atty. Raymond Porton, baka pwede ambangan siya ng riding in tandem. So pwede kasi, dahil mukhang malakas ang impluwensya nitong ni Wilfredo Gonzales. Imagine mo, dating pulis umano, pero dismiss hindi niya kiniklaim na dismiss siya. Tapos nagtatrabaho pa sa Supreme Court. So medyo malaki at malakas ang kapit nito kahit tinanggal pa ito sa kanyang trabaho. Mga kababayan po natin, hindi natin madinayan na malakas pa rin ang kapit nito. So alam ko yan ang kinakatakot ng dalawa nitong vlogger na dapat kailangan din siya na mag-witness sa kaso at itong siklista, mga kababayan po natin. Pero syempre, dahil sa dami naman ng sumusuporta, hinihiling po natin sa kanya na mag-file siya talaga para hindi na pamarisan ng ilang mayayabang mukhang may pera, may kunting yaman na may barel na agad ilalabas ang kanilang barel, kakasahan ang tao. Ordinaryong tao na alam nila na walang kalaban-laban sa kanila. So it's unfair kasi, mga kababayan po natin, sa mundong ito talaga. Meron tinext po siya during the day yesterday. Dalawa po ang nag-text po sa kanya. Isang General Torre, assume, meron nagpakilala na siya si General Torre. Tapos isang major, dalawang beses pa siyang tinext. And both of them sinasabi, pwede ka bang makausap? Kung kayo mismo, di ba? I'm pretty sure that pag merong text kayo na matanggap na ganon, abay, talagang kakabahan kayo.
kakabahan ka talaga mamaya nagkukunwari lang yun na si General Torre o si Colonel mamaya pag nakausap ka na pagbantaan ng iyong buhay abay matatakot ka talaga. Matatakot kayo kasi bakit out of the blue bigla kang tatawagan ng ganon. He was also very fearful kasi nga he's really a bike to work person, meaning wala naman sariling kotse yan, wala naman sariling security yan. And every day he goes to work using his bicycle. And natatakot siya na baka anytime ay meron na lamang na isang riding in tandem puno, no, na basta na lamang itutumba siya. So mga kababayan po natin, yan nga ang naging pahayag ni Attorney Raymond Porton. So abangan na lang natin kasi gusto umano nitong ni Mr. Wilfredo Gonzales na magkaharapan. So posibleng magkaharapan sila sa Senado bukas mga kababayan po natin. Kasi bukas ay papatawag ni Senator Bato de la Rosa itong si Wilfredo Gonzales para sa pata. So pakinggan umano ang kanyang kwento, pakinggan ang kanyang palusot. Siyempre magdradrama yan, matanda na umano mga kababayan po natin. Pero itong si Senator Tolentino ay nag-iimbestiga rin na kapag mapatunayan umano na itong si Wilfredo Gonzales ay dismiss pala pero nakuha niya ang kanyang lansam, ang kanyang benefits bilang retired PNP personnel ay pwede pala yon babawiin. Nako mga kababayan po natin, dagdag karma na naman ito kay Mr. Wilfredo Gonzales. Siyempre yung pamunuan ng Philippine National Police pagkatapos mangyari nga itong gulo sa kalsada ay in-encourage nila ngayon yung ating mga kababayan na kung ano yung makunan nila ng picture, video sa mga ganitong gulo, lalo na yung sangkot ay ilang kabaro nila, miyembro ng pulis o dating pulis, ay in-encourage niya na mag-complain umano ang ating mga kababayan. So ayan mga kababayan po natin, sana totoo lang itong sinasabi ng ating mga kapulisan kasi minsan hindi natin maalis na matakot na lang dahil alam natin na pagdating sa presento ay kinakampihan ng ilang kapulisan ang kanilang kabaro kahit alam pa nila na mali. Parang dahil nga pulis, parang ano na lang siya kanila, courtesy na lang. So yan ang mangyayari minsan. Kaya minsan iniiwasan talaga ng ating mga kababayan at imbis na magreklamo ay pinipiling manatili na lang. Na-order siyang na-dismiss, natanggap na ho niya, naka-retire na. Na-dismiss, pinasusulit. Ang tulong nito sapagkat alam mo naman ang PNP, ang mga pulis hindi naman natin talaga makover ang every nook and cranny ng lugar na ating binabantayan. Kung meron kayong nakukuha mga pictures and video ng krimen na nagaganap, ipadala niyo po yan sa amin sa PNP. So yan po mga kababayan po natin. So abangan na lang natin itong yabang ni Wilfredo Gonzales na lakas ng loob na siya pa yung mali, siya pa yung nanutok, siya nanakit, siya pa yung naningil ng bayad doon sa cyclista at siya pa naghamon ngayon kay Attorney Raymond Porton. So itong aabangan natin, baka yuyuko at iiyak na lang ito pag makaharap niya na itong si Attorney Raymond Porton. So abangan po natin mga kababayan ang pagdinig at pagkaharap nga nitong sana yung cyclista ay darating din at para naman may kwento niya talaga, hindi puro kay kay Mang Willie na lang kasi nilabas niya yung kanyang kwento doon kay Anthony Taberna so may sarili siyang version pa iyak pa. So abangan na lang natin yan ang kanyang paghahamon mga kababayan.